Magandang araw po sa inyo. Ito po ay Biyernes ng umaga dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Ito po ang inyong abang lingkod, Jose's Mind. Napaisip lang po ako kung minsan tama ang aking ginagawa o tama ang aking mga sagot. Minsan po, nagtanong ako, ano ang tingin natin dito sa cielo na ito? Marami po ang sumagot sa akin sa aking tanong na yan. At ang sabi po nila ay napakagandang ciel, napakakinis, magandang dekorasyon. Hindi ko po inaasahan ang sagot na yon. Hindi po yon ang sagot na inaasahan ko. Pero inaasahan ko po na yon ang kanilang sasabihin. Dahil katulad po ng ating buhay, kapag po tayo ay dumating na sa panahon na tayo ay wala na dito sa mundong ibabaw, noon lang po nila nakikita ang ating kahalagaan sa buhay. Noon po lang nila nasasabi na ikaw ay isang mabuting tao, ikaw ay mapagbigay, ikaw ay napakagandang kaibigan, napakabait na kaibigan, at isang magandang magulang. Subalit wala po na nag-isip doon sa ciel na yon kung paano po ang ciel na ito ay lumaki ng ganitong kalaki sa ilalim ng dagat. Kung paano siya ay unti-unting gumapang para makarating sa ganyang sukat. Kung ano ang hirap na kanyang dinanan. Kung ano ang mga pagsubok at kahirapan. Ganyan po natin makikita kalimitan ng pagtingin sa atin ng ating kapwa. Hindi doon sa kung ano ang pinagdaanan natin, kung hindi kung ano yung ating nagawa. Magkabilang banda, kahit na po ano ang ating gawin sa isang pagkakamali natin, sabi nga nila, iyon ay mawawala ng lahat. Ang buhay po ng ciel na yan ay katulad ng ating buhay bilang isang tao. Wala pong nakakapuna sa atin nung tayo maliit pa. Nung tayo ay wala pang alam sa buhay. Nung hindi pa tayo napapakinabangan. Ngayon, ang ciel na yan ay napakagandang dekorasyon. Sabi nila, tayo, kapag napapakinabangan na, ay isang magandang kasama nila sa buhay. Subalit pagdating ng panahon na po ang ciel na yan ay wala ng buhay, siya ay isa lang dekorasyon sa bawat buhay. Tulad natin, kapag tayo po ay sa makabilang buhay, tayo po ay magiging isang alaala ng mga lumipas, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid, magulang, at mga anak. Alaala na palaging sinasambit ay napakabuti nating tao. Noong kailangan natin ang pagmamahal, noong kailangan natin ang pagkalinga, noong tayo ay nasa mababa na panahon ng ating buhay. Iilan lang ang nagnanais tumulong sa atin. Iilan lang ang nagnanais na tayo ay makasama. At sa panahon ng ganyan, doon nakikita ang tunay na kaibigan, ang tunay na kapatid. Hindi man sa laman na dugo, sila yung tunay na tumutulong sa atin. Iyan po ang isang buwan ng istorya na aking ibig pahiwatig sa ating lahat.
Minsan po, sa buhay ng bawat isa, hindi po tayo nakikilala hanggat hindi po tayo nagiging nasa mataas na antas. Sana magbago na ang ating buhay, ang ating paniniwala. Kilalanan natin ang bawat isa katulad ng pagkilala natin sa ating sarili. Hindi mataas, hindi mababa. Kilala natin silang pantay sa atin dahil pare-pareho lang po tayo na isa ang ating hininga. Pagsapit natin sa dapit hapon ng ating buhay, maiisip natin, dapat naging mabait ako noon para maraming tumingin sa akin ngayon. Maraming salamat po sa ating lahat. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa mga pangaral sa buhay na handog ng iyong abang lingkod, Jose Smile.